Doon sa mga tatlong anghel na ating pag-aaralan. Pwede ba mong bumaba ito para makasama ko naman kayo at makakarap ko kayo at makapili ko kayo? Sige. Salamat na. Malapit tayo sa bawat isa. Ang pag-aaral natin ay mahalaga ito sapagkat ito ay tungkol sa sugo. Actually, ito ay 7 anghel ito eh. So, iyan lang natin yung 3 anghel na bilanggit dito sa Revelation 14. Ang unang anghel, ang sabi, doon sa binasa ni Brother McLean, ito ay sinabi ng anghel, ang apil ng unang anghel ay ano? Worship the true God. Yun lang po. Paiksi ko lang masyado kasi kung Babylon, masyado hindi natin. Complicated na yung study ng gano'n. Kaya ang mahalaga, ang apil ng anghel na ito ay sambahin natin ang tunay na Diyos. Bakit sinabing tunay na Diyos? Sapagkat marami ngayong tao na sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Tama po ba? Hindi tunay. Sa bansang India, hindi Diyos, kundi mga baka ang sinasamba nila ron. Dito naman sa atin, maraming sekta na sumasamba sa maling Diyos. Katulad ng Rizalista. Napuntahan ko yung simbahan ng Rizalista sa Laguna. Talagang Jose Rizal ang kanilang sinasamba. Sila ay naniniwala na si Jose Rizal ang tunay na Diyos. Ngunit iyon ay linlang sa kanila. Sa kaisipan nila, linlang sa kanila yun. Bakit mo sasambahan isang Jose Rizal at magiging Diyos mo sa iyong buhay? Iyon po ang sinasabi ng unang anghel na dapat yung tunay na Diyos ang ating sasampalatayanan, sasambahin, at doon sa tunay na Diyos, doon tayo hihingi sa Kanya. At doon tayo hihingi ng patawad sa Kanya. Tama mo ba? Dahil kapag mali ang Diyos na iyong sinamba, walang kabuluhan. Kaya hihingi natin sa ating tunay na Diyos na tayo ay Kanyang mahalin at tayo ay maging anak niya sa dugo at sa laman. Yung pangalawang anghel na binabanggit dito sa Revelation 14, ang apil ng pangalawang anghel sinabi niya, I'm appealing to repeal o lumayo ka sa maling religion. Kasi may false religion. Yun ang ibig sabihin ng fallen in Babylon dahil doon sa yung religion na mali. False religion. Kung false religion ang iyong inaaniban, ano kaya ang yung future natin? Meron kayang puwang ka doon sa langit naman? Kung false religion ang ating inaaniban, magiging walang saysay. Mawawalan tayo ng kapanatagan na ang siyang nais natin, mapunta sa langit na bayan. Kung false religion ang ating kinakaniban, paano na? Paano na ang buhay natin? Kasi maling religion. Kaya nga, itong salamat nga kayo dahil nakilala natin ang tunay na Adventist. Sapagkat ang Adventist, ang binabanggit dito, ang Adventist ay talagang ito ay tunay dahil ito ay doctrinal. Doctrine. Wala tayong false religion. Adventist is a doctrine. Inukit ng Diyos dito. Binigyan tayo ng kaalaman, kaisipan, upang ang tunay na relihiyon ang ating aaniban. Sapagkat yan ay sinabi at apil iyan ng pangalawang anghel. Ngunit dito sa pangatlong anghel, mabigat ito.
na sinasabi ng pangatlong anghel. Ang sabi, I am appealing to trust and obey the 10 commandments of God with the faith of Jesus Christ. Ito ay mag-interrelated ito doon sa ating lesson kanina. Doon sa 10 commandments, nakapaloob dito ang sapat. Nakapaloob din dito ang pagmamahal natin sa Panginoon at ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Hindi mo matitiyak at hindi mo magagawang mahalin ng Diyos hanggat hindi mo minamahal ang kapwa mo. Interrelated yan. Nakapaloob yan doon sa 10 utos. Ngayon, tanongin ko kayo. Who is author ng Sabbath? Sino po? Of course, the Creator. Now, therefore, if the Creator is the author of the Sabbath, do you think the Creator is an Adventist? Yes, correct. The Creator is Adventist. Paano natin mapapatunayan yan? Sapagkat itinuro na yan noon pa ng ating Panginoon Diyos na Sabat. Nung likhain niya ang mundo, sa pang-anim, nilikha ang tao. At saka, ikapitong araw siya namay na. Ibig sabihin, yung Sabat na yun ay kanya ipinakita kay Adan. Ano ba? Tayo ay mananatili sa kanya bilang anak niya. At bilang pag-aaral ng Biblia o doktrina sa Biblia, ito ay mahalaga natin ilagay sa ating damdamin at sa ating puso. Mga kapatid natin, mamahalin mo upang matutunan mo rin na mahalin ang Panginoon Diyos. Doon sa lesson kanina, love with justice. Yun ang binabanggit doon. Ngayon, dahil sa tinuro nga sa atin ng Panginoon Diyos ang kanyang pagmamahal, normally, pagyayamanin natin ang lahat ng yan. Magmamahal tayo kung sino ka man. Sino ka man, dapat mong mahalin ang kapwa mo. Sapagkat yun ang tunay na turo. At ang sabi, ang tunay na turo ay inilalagay dito at dito. Sa atin, ang dami. Pinagbigyan pa, binigyan pa. Kasi kung tutuloy-tuloy natin yung 7 anghel na yan, very complicated na sa atin yan. Kaya hanggang doon lang tayo sa pangatlong anghel na binabanggit niya na lumabas na kayo, mga tao ko, at tanggapin nyo na at magsisi kayo at tanggapin nyo na ang Ebanghelyo. Sapagkat ako'y paroro na dati ako dito sa mundo dito. At pupuli ko kayo sa langit ko kayo. Kaya minsan, pag ako minsan ay nakakagpo ng gusto nang makarinig tungkol sa Ebanghelyo, pinapapili ko lang sa dalawa. Mamili ka sa dalawa. Langit na bayan o dagat-dagatang apoy. Kapag pinili mo ang langit na bayan, pumunta ka doon sa simbahan ng Seventh-day Adventist Church. Doon ka tuturuan at doon ay bibili ng ako. Sinabi ng pangatlong anghel na repent.